Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng Slamdang o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, nagulat naman itong si Kotaro nang sabihin dito at banggitin sa Sakuragi ang tungkol sa anak dito ni Aki. Anong pinagsasabi mong apo? Giit ni Kotaro, bakas na bakas sa mukha nito na naguguluhan ito. Mas tumanda ang itsura nito ngayon, di tulad doon na maayos tingnan. Gusto mong malaman? Anak naming dalawa ni Aki, 7 buwan na siyang nagdadalang tao at ako ang ama ng dinadala niya. Wala ka man lang bang balak maging mabuting lolo para sa magiging apo mo? Anas ni Sakuragi. Seryoso na nitong tinitingnan si Kotaro. Gusto niyang hintayin ang magiging reaksyon nito sa oras na sabihin niya ang kalagayan ng anak nito. Nanlalaki ang mata ni Kotaro sa sinabi ni Sakuragi sa kanya. Kahit nahihirapan ay tumayo ito at hahablutin sana ang kwelyo ni Sakuragi nang hawakan siya ng 2 tauhan. Buntis ang anak ko. Pinagsasamalantahan mo siya. Pagsigaw sa galit ni Ani Kotaro nang bintang kay Sakuragi. Wala namang emosyong pinagmasdan ni Sakuragi ang kaharap. Malaki ang respeto ko sa anak mo. Hindi ko iyon gagawin kung hindi ginusto ni Aki na may mangyari sa amin. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko ang anak mo at ang magiging apo mo. Ngising saad ni Sakuragi bago tumalikod at tinak ang balikat ni Dos. Ngunit huminto si Sakuragi at muling may iniwang salita. Galit na galit ako sa iyo. Lahat ng ginawa mo pagpapahirap sa akin, hindi ko makakalimutan iyong mga iyon. Pero dahil tatay ka ng babaeng pinakamamahal ko, isinantabi ko iyon alang-alang sa respetong natitira para sa iyo. Mahal na mahal ko ang anak mo. Kung ano mang pagkakamaling nagawa ko noon, lubos na pinagsisisihan ko iyon at napagbayaran ko na iyon. Anas ni Sakuragi sa malamig na tono. Hindi nakakaimik si Kotaro. Kayo na ang bahala sa kanya. Huwag niyong papatayin. Huwag niyo lang pakainin sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, dalhin niyo na sa presento. Ani muli ni Sakuragi kay Dos at Ono na kinatango ng 2. Noted, kami na ang bahala sa kanila. Ngising sagot ng 2. Hanggang sa tuluyan na ngang makalabas si Sakuragi mula sa loob. Doon lamang nabalik sa wisyo si Kotaro. Nagsisisigaw naman si Kotaro na makalabas na si Sakuragi. Nakita naman agad ni Lee ang kanyang amo na tila pagod na pagod, kaya agad niya itong pinagbuksan ng pintuan. Dumiretso na't po tayo sa ospital. Gusto kong makita ang lolo ko. May himik na kalungkutang saad ni Sakuragi nang sabihin nito iyon. Sige ho, magpahinga na lang po muna kayo. Ani ni Lee, pumikit lamang si Sakuragi at hindi na nagsalita pa. Ini-start naman ni Lee ang engine at pinausad ng sasakyan. Medyo malayo ang ospital sa pinagdalhan kay Kotaro. Gubat kasi ang budigang pinagdalhan nila sa mga ito at masukal din ang dinadaanan. Ilang minuto rin ang nakalipas na makarating sila sa ospital. Agad namang bumaba si Sakuragi at dire-diretsong tinungo sa kwarto kung saan nagpapahinga ang kanyang lolo. Naabutan niya ang mayordoma at ang ilang magbabantay sa loob na inaasikaso si Don Fermin. Napatingin ang lahat kay Sakuragi bago yumukod. Kumusta ang lolo? Tanong ni Sakuragi bago lumapit sa higaan at hinawakan nito ang kamay ni Don Fermin. Ang sabi ng doktor kanina, stable ng kalagayan ni Senyor. Mabuti na lang ho at may nag-donate ng dugo kanina. Naubusan na raw ho. Tumango si Sakuragi. Mapait siyang napangiti na makitang ayos naman ang lolo niya. Salamat po. Pwede na po kayong umuwi. Mamaya na lang po kayo bumalik. Dalhan niyo na lang po ako ng mga damit at makakain.
Tumango ang mayordoma sa sinabi ni Sakuragi bago tiningnan ng tatlong katulong. Sumunod ang mga ito nang lumabas ang mayordoma. Ilang minuto ay may kumatok sa pintuan. Bumukas iyon at iniluwanon si Hazumi, Tsukumo, Jun at Sashi. Sakuragi! Napatingin si Sakuragi sa mga ito nang walang emosyon. Nabalitaan namin ang nangyari kay Sir Fermin. Kumusta siya? Tanong ni Sashi na medyo nahihiya pa. Tumango si Sakuragi bago muling tiningnan ang kanyang lolo. Stable na raw si lolo. Kailangan lang ng pahinga para mabawi ang buong lakas niya. Sagot ni Sakuragi sa mga ito. Napatango naman si Sashi at napatingin sa tatlong lalaki na nagtutulakan kaya sinamaan niya ito ng tingin. Sakuragi, sorry nga pala sa mga nasabi namin sa iyo. Ani ni Hazumi kay Sakuragi. Hindi sumagot si Sakuragi sa sinabi nito kaya napapahiyang yumuko si Hazumi. Gusto sana naming bumawi sa mga nagawa naming kasalanan sa iyo. Kung pwede lang sana. Pwede mo ba kaming payagan na magtrabaho sa mansyon nyo? Ani ni Tsukumo sa mababang boses, nagbabasakaling pumayag si Sakuragi. Sige, pumunta na lang kayo bukas sa bahay. Si Lina ang kausapin nyo sa bagay na iyan. Ani ni Sakuragi na ikinatuwa ng apat. Napalakas pa ang pagsabi ng mga ito ng yes. Salamat Sakuragi, sorry talaga sa nagawa ko. Sobrang nainggit lang talaga ako sa iyo, kaya ako nagawa iyon. Sorry talaga. Ani ni Jun, tumingin si Sakuragi sa kanya ng seryoso. Hindi sa akin big deal yung mga sinasabi nyo. Dahil una sa lahat, kilala ko ang sarili ko. Hindi ako agad nagpapaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao sa pagkatao ko. Kaya huwag ka nang humingi ng tawad sa akin kasi wala lang iyon sa akin. Madami ang problema ko kung idadagdag ko pa yan. Ani ni Sakuragi kay Jun na ikinakamot nito sa batok. Medyo nakaramdam ito ng tuwa dahil hindi niya akalain na mabuti pala itong tao si Sakuragi. Salamat. Ganda otal ni Jun dito. Ngumiti lang si Sakuragi ng tipid bago muling binaling ang tingin sa lolo niya. Samantalang, maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at iniluwanon si Lee na may seryosong ekspresyon. Napatingin pa ito sa apat na nandoon na yumukod pa kay Lee. Sir, may kailangan po kayong malaman. Ani ni Lee kay Sakuragi. Tumingin naman si Sakuragi kay Lee bago tumango. Si Miss Aki po, nagbabalak umalis patungong ibang bansa. Matapos kasi nitong malaman ang katotohanan, ay nahirapan na siyang harapin ka. Si Shirokawa mismo nagsabi sa akin nang tumawag siya kanina. Ani Lee, natula lang napatingin si Sakuragi sa kung saan bago tumango. Hayaan nyo na lang muna siya kung iyon ang makakabuti para sa kanya. Sundin nyo na lang. Ayoko rin namang madamay pa siya at ang magiging anak namin dahil sa problemang meron ngayon. Subaybayan nyo na lang. Ani Sakuragi sa pagod na tono na boses. Tila wala na itong lakas para makipagtalo pa sa nobya niya. Sa dami niyang iniisip ngayon, gusto niyang gawin muna ang inatang na kumpanya na naiwan ng kanyang lolo ngayon. Pag dumating ang panahon na okay na at tapos na ang kinakaharap nilang problema, babawi siya sa anak niya at pakakasalan niya ang nobya niya. Naiintindihan ko, sir. Kami na ho ang bahala kay Miss Aki. Tumango si Sakuragi nang hindi nagsasalita bago yumukod si Lee at lumabas na ng kwarto. Samantalang, pinipigilan naman ni Hirokawa si Aki sa ginagawa nitong pag-iimpake. Nasabi niya na kay Lee ang naging desisyon ni Aki, kaya hinihintay niya na lamang si Sakuragi na pigilan ito. Subalit, magkakalahating oras na, pero walang Sakuragi na sumulpot. Kuya, huwag mo na lang akong pigilan. Makakabuting umalis na muna ako. Di ko naman pababayaan ang baby namin eh. Babalik ako sa oras na okay na ako. Kasama ko naman si Mami. Ani ni Aki kay Hirokawa.
Pero, paano si Sakuragi? Tanong ni Rukawa kay Aki. Sabihin mo na lang sa kanya na para na rin sa kanya itong ginagawa ko. Sa dami nangyari sa amin ngayon, ayoko nang dumagdag pa sa problema niya. Kaya ko naman ito eh. Kakayanin ko para sa anak namin. Sagot ni Aki. Napahilamos palad na lamang si Rukawa sa kanyang mukha bago nailing. Ano nga kaya ang mangyayari kay Aki sa kanyang paglayo dito kay Sakuragi? Hahabulin kaya ito ni Sakuragi? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fan sa susunod na episode.